Alam niyo po ba kung sino-sino ang mga naging senador na Muslim dito sa Pilipinas? Halika at ating tuklasin ang kanilang mga kwento. Saan sila nanggaling? Ano-ano ang kanilang mga naiambag sa Pilipinas bilang membro ng Senate? At marami pang iba. Mga maiiksing kwento lamang po ito tungkol sa ating mga Muslim senators. Ang kauna-unahang Muslim na senador sa Pilipinas ay si Haji Boto Abdul Bagi. Si Haji Boto ay pinanganak sa lungsod ng Islamic City ng Hulu noong taong 1865. Si Haji Boto ay kilala ang kanyang mga ninuno sapagkat siya ay isang apo ni Mantiri Asip, kilalang ministro ni Raha Baginda, isang prinsipe ng Muslim mula sa Sumatra na nanirahan sa Sulu noong 1390. Totoo na nasa pinakamahusay na tradisyon ng kanyang pamilya. Nagsilbi siyang punong ministro sa iba't ibang mga sultans ng Sulu. Mula noong bata pa ay ipinakita ni Haji Boto ang kanyang kahangahangang intelektualidad. Sinimulan niyang pag-aralan ang wikang Arabiko at ang Quran sa edad na 6 at naging dalubhasa siya sa mga ito sa loob ng 4 na taon. Sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari sa kanyang panahon, na itinampok ng madugong gera laban sa mga Kristiyanong Espanyol at Kristiyanong Pilipino, hindi siya nawala sa kanyang masidhing pag-ibig sa kaalaman at kapayapaan. Nasaksihan niya ang desperadong pagtatangka ng Espanya na sakupin ng Islamic Sultanate ng Sulu at ang matagumpay na paglaban ng kanyang mga kababayang nagipaglaban noon ang walang takot na mga mandirigmang Tausug o Moro. Noong ika-29 ng Pebrero 1876, nang siya ay halos 11 taong gulang, isang malakas na armada ng mga Espanyol sa ilalim ng pamumuno ni Admiral Jose Malcampo, ang kasalukuyang gobernador general ng Pilipinas, ay sinilakay ang Hulu at nakuha ito matapos ang isang mabangis na labanan. Si Sultan Jamalul Kiram I at ang kanyang hukbo ng mga Tausug ay lumikas sa lungsod at ipinagpatuloy ang kanilang pagtutol sa kapangyarihan ng Espanya sa mga kabundukan ng Sulu. Mula kay Sultan Kiram I ay pupunta tayo sa panahon ni Sultan Jamalul Alam. Noong 1881 ay namatay si Sultan Jamalul Alam at pinalitan ni Badaruddin II. Si Boto ay 16 taong gulang lamang noon. Sa kabila ng kanyang malambot na edad, siya ay tinalagang punong ministro sa bagong sultan dahil sa kanyang kaalaman sa wikang Arabiko at batas na Quran. Nakalipas ang mga panahon noong 1882, sinamahan niya si Sultan Badaruddin sa isang paglalakbay sa Makkah, ang banal na lungsod ng Islam sa Saudi Arabia. Ito ang kanyang unang pagbisita sa Makkah at mula sa oras na ito hanggang sa kanyang kamatayan ay gustong-gusto niya ang pamagat na Haji. Sa Makkah ay nakipagkaibigan si Haji sa mga dalubhasa at eskolar ng Arabia. Sa gayon ay napabuti nito ang kanyang kaalaman sa wikang Arabic, relihiyon at jurisprudence. Sa kanyang pagbabalik sa Sulu kasama si Sultan Badaruddin noong Enero 1883, siya ay kilala bilang pangunahin na may otoridad na tausug sa batas at teolohiya ng Islam. Matapos ang maraming digmaan sa pagitan ng Espanyol at mga Moro ay dumating ang mga Amerikano. Sa mga panahong yun ay napagtanto ni Haji Boto ang kawalang saysay na pigilan ang mga sandata ng Amerika para sa kapayapaan at upang maiwasan ng hindi kinakailangang pagkawala ng mga buhay at mga ari-arian ng Sulu. Nagipagtulungan siya sa mga Amerikano at pinayuhan ang kanyang mga tao na tanggapin ang pamamahala ng Amerika. Noong Oktubre 10, 1904, siya ay hinirang ng mga otoridad ng militar ng Amerika bilang katulong ng gobernador militar ng lalawigan. Kasunod nito, noong Hunyo 20, 1913,
Isinulong siya ni General John G. Persing, gobernador ng militar ng lalawigan ng Moro, bilang Deputy District Governor ng Sulu. Sa parehong taon ang pamamahala ng militar sa Moroland ay natapos at naitatag ang kagawaran ng Mindanao at Hulu. Noong Disyembre 1915, si Haji Buto ay hinirang ni Gobernador General Francis Bolton Harrison bilang senador na kumakatawan sa ika-12 senator ng distrito Mindanao at Sulu. Kaya siya ang unang Muslim na umupo sa Senado ng Pilipinas. Tinatunan niya ang kanyang sarili bilang isang may kakayahang membro ng parlamentaryo upang siya ay muling italagang senador ni Gobernador General L. Stimson noong 1928. Ang unang panukalang batas na ginawa ni Haji Buto sa Senado ay naglalaan para sa pagtatatag ng isang Philippine Military Academy, isang Philippine Naval Academy at para sa sapilitang pagtuturo ng militar sa lahat ng mga paaralan at kolehiyo sa Pilipinas. Bilang isang senador, pinaigting ni Haji Buto ang pagtatayo ng higit pang mga paaralan, ospital, kalsada at tulay sa Mindanao at Sulu. Isa sa mga magagandang katangian ni Haji Buto ay ang nag-aalap na pag-ibig sa bansang Pilipinas. Siya ay isang team na tagapagtaguyod ng nasyonalismong Pilipino, isang bansa, isang tao at isang watawat. Ang ikalawang naging senador ng Pilipinas na Muslim ay si Dato Sensuat Balabaran. Matapos si Dato Piang bilang pinakamakapangyarihang Muslim, si Dato Sensuat Balabaran ang pinaka-maimpluensyang Muslim na pinuno noong panahon ng Amerikano. Dato Sensuat ay anak ni Balabaran, ang nakababatang kapatid ni Dato Ayunan. Pinangunahan noon ni Ayunan ang pro-Spanish anti-Otto faction noong kalagitnaan ng 1880s. Ayon kay Silibi, isang tanyag na manunulat, ay si Dato Ayunan ay namatay noong 1898 sa pagtatapos ng panahon ng Espanya. Bago siya namatay ay ipinasa sa kanyang kapatid na si Balabaran ang pamagat na Gobernador Silio del Delta o maliit na gobernador ng Delta, isang tanggapan ng iginawad sa kanya ng mga Espanyol. Si Dato Sensuat ay pinanganak noong 1864 at ang kanyang karera sa politika ay nangyari sa buong panahon ng kolonyal na Amerikano. Sinabi ng kanyang opisyal na talambuhay na bilang isang batang lalaki, siya ay pinalaki ni Dato Piang at bilang isang binata, siya ay nagsilbi bilang isang delegado ng gobernador ng militar ng Espanya. Noong 1916, siya ay hinirang na munisipal na pangulo ng distrito ng Dinaig, ang kanyang teritoryo. Sa pagitan ng 1923 at 1931 ay nagsilbi siyang espesyal na tagapayo sa gobernador ng Cotabato Province. Ang pag-aakyat ni Dato Sensuat sa kapangyarihan ay dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa kapangyarihang kolonyal. Ang kanyang katanyagan sa mga Muslim sa Cotabato ay nakamit din dahil sa kanyang pagpapakasal ng kanyang mga anak sa malalaking angkan sa lugar dahil doon ay naiangkat din ang katayuan ng kanyang mga anak. Si Dato Sensuat ay ang una sa mga kolonyal na datos na nakabuo ng maraming mga koneksyon sa politika sa pambansang antas. Noong 1934, siya ay hinirang sa Philippine Senate. Ang appointment na iyon ay malamang na bunga ng kanyang pagkakakilala kay Noe Senator Manuel L. Quezon, kung saan sa lalong madaling panahon ay naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noon. Ang ikatlong naging senador ng Pilipinas ay si Sultan Alawiya Alondo. Si Senador Alawiya Alondo ay ipinanganak sa Ramain, Lanao, ilang sandali bago ang pagsiklab ng digmaang Espanyol at Amerikano.
Nag-aral siya sa ilalim ng pagtuturo ni Haji Noskalom, ang pinakamataas na pandita ng Lanao, at kinuha ang panitikan at jurisdiksyon ng Arabic. Noong 1912, siya ay naging sultan ng Ramain dahil sa siya ay may inspirasyon na sanhi ng kalayaan at kanyang inayos ang Partidong Pilipinista sa Lanao. Siya ay hinirang na municipal manager sa ilalim ng Komisyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong 1924 bilang espesyal na ginatawan para sa Lanao. Sa pamamagitan noon ni Gobernador General Frank Moray, siya ay nahalal bilang delegate sa Constitutional Convention noong 1934. Nagsilbi siyang senador para sa 3 termino, 1934 hanggang 1935, 1941 hanggang 1945, at 1946 hanggang 1947. Pinakasalan ni Sultan Alonto Alawiya ang dating Miss Banig Alangadi ng Ramain, kung saan mayroon siyang 6 na anak. Ang pang-apat na Muslim na naging senador ng Pilipinas ay si Salipada K. Pendaton. Si Senador Dato Salipada K. Pendaton ay isang abogado, opisyal ng militar, mambabatas at pinuno ng bansa na kung saan siya ang parating kauna-unahan sa mga Muslim. Matipuno at solido, siya ang una at nag-iisang Muslim na pinamunuan ng isang pinagsamang hukbo ng Muslim at Christian American Guerrilla, ang unang Pilipinong Muslim na ginawaran ng ranggong bilang Brigadier General, ang unang Muslim na nahalal na senador, ang unang humawak ng 3 Senate Committee chairmanship na magkakasabay, ang unang delegasyon Muslim sa United Nations at ang unang Muslim na naging Speaker pro tempore ng mga kinatawan sa Senado. Siya rin ay isang kampyon ng pag-iisa ng malayang mundo at simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Christian laban sa mga komunista noon. Noong naging seryoso ang kalagayan ng Timog Vietnam, nag-alok si General Pendaton mula sa 6,000 hanggang 10,000 Pilipino na kalalakihan na binubuo ng mga reserbang opisyal ng Legion ng Pilipinas, kung saan siya ang tagapayo at tagapagsalita at mga veterano na naglingkod sa ilalim niya sa gera hukbo sa panahon ng pananakop ng mga Hapon upang maglingkod sa gera noon sa South Vietnam. Si Pendaton ay isang inapo ni Sharif Kabungsuan, anak ng Sultan ng Johor, Malaysia at ang unang pinuno ng lalawigan ng Imperyo ng Cotabato na may titulong Sultan bilang Maguindanao. Si Senator Pendaton, na mas kilala bilang Sally sa mga kaibigan, ay ipinanganak sa Pikit, Cotabato noong December 3, 1912 ng purong Pilipino-Malayan Muslim na mga magulang. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa elementary at high school sa Cotabato. Nakuha ang kanyang associate sa arts degree noong 1934 at Bachelor of Laws degree noong 1938. Kapwa mula sa University of the Philippines at pumasa sa pagsusuri sa bar din noong 1938. Si Senator Pendaton ay kinasal kay Aida S. Farales ng Bulacan at Zambales. Nagkaroon sila ng kambal na anak na babae, sina Bae Munira at Bae Zambrad, isa pang anak na babae na si Bae Mariam, at nag-iisang lalaking anak na si Dato Salipada Khalid Jr. Ang panglimang naging senador ng Pilipinas na Muslim ay walang iba kundi si Dr. Ahmad Dumukao Alonto. Siya ay anak ni Senador Alawiya Alonto. Si Senador Alonto ay pinanganak sa Ramain, Lanao noong Agosto 1, 1914. Bilang isang membro ng Kongreso, naniniwala si Senator Alonto na ang pang-ekonomiyang kapalaran ng Pilipinas ay nakasalalay sa pag-unlad ng Mindanao, at dahil doon ay naging masigasig siya sa pagpapaunawa sa kaniyang mga kasamahan sa Senado at buong bansa sa kapalaran ng Mindanao. Upang makamit ang kaniyang mga layunin, nagsampa siya ng mga panukalang batas
na dinisenyo upang mapaunlad ang Mindanao at ang mga tao dito patungkol sa ekonomiya, pampolitika at kultura. Nagakda siya ng isang panukalang batas na lumikha ng Mindanao Development Authority, ang batas na nagtatag ng Universidad ng Mindanao, ang batas na nagbibigay ng higit na autonomya sa mga lokal na pamahalaan sa medyo hindi pa develop na mga lugar sa kanayunan, at ang batas na lumikha ng komisyon sa pambansang pagsasama-sama. Kanyang iginiit at vokal para sa pag-promote ng pag-uunawa ng mga Muslim at Kristiyano, sapagkat ang pagkakaisa lamang ang tanging paraan para magamit ang tunay na pag-unlad. Ang kanyang mga pananaw ay hindi limitado sa loob ng mga lugar ng Mindanao lamang. Siya rin ay may kamalayan sa buong bansa, kaya sa mga bulwagan man ng Kongreso at sa mga publikong pagkikipag-ugnayan, siya ay isang malakas na taguyod para sa pagpasa ng mga batas na may kinalaman sa nasyonalisasyon. Siya ay naging chairman ng espesyal na komite na nilikha ng Kamara ng mga kinatawan upang makahanap ng isang tiyak na solusyon sa tinaguriang suliranin ng Moro. Napili si Senator Alonto noong 1955 at nagsilbi sa Senado hanggang 1961. Siya ay nakilala sa larangan ng international dahil sa pagiging isang membro ng delegasyon ng Pilipinas African ASEAN Conference sa Bandung. Habang nasa Bandung siya ay pinalawak niya ang kanyang mga kontak sa mga kilalang pinuno ng gitnang silangan. Ang pang-anim naman na Muslim na naging senador ng Pilipinas ay si Mamintal H. Tamano. Si Senator Tamano ay pinanganak noong Disyembre 25, 1928 sa Tamparan, Lanao del Sur. Natapos niya ang kanyang pangalawang kurso sa Lanao High School bilang valedictorian. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts noong 1952 at Bachelor of Law noong 1953. Kapwa sa University of the Philippines. Nakuha ni Senator Tamano ang Master of Law sa Cornell University, USA noong 1958. Dating katarungan ng kapayapaan sa Lanao, naging vice-gobernador din siya ng 10 taon mula 1959 hanggang 1969 sa Lanao del Sur. Siya ay nahalal na senador ng Pilipinas mula 1969 hanggang 1972 at 1987 hanggang 1992. Bilang isang senador, nagtrabaho siya para sa autonomiya para sa mga Muslim at sa iba pang bahagi ng Mindanao at sa likas na yaman ng Mindanao upang may-upgrade ang mga kondisyon ng mga isla. Naging membro siya ng gabinete ni Pangulong Corazon Aquino bilang Deputy Minister of Foreign Relations noong 1986. Si Senator Tamano ay kinasal kay Haji Putri Zuraida Abbas kung saan mayroon siyang 9 na anak. Ang pangpitong naging senador na Muslim sa Pilipinas ay si Senator Santanina Rasul. Ipinanganak si Senator Rasul noong September 14, 1930 sa Siasi, Sulu. Nagtapos siya ng valedictorian sa Laom Tabawan Elementary School sa Timog, Obian, Tawi-Tawi noong 1941 at unang karangalan sa Sulu High School sa Sulu noong 1948. Nakakuha siya ng Bachelor of Arts degree sa Political Science at cum laude sa Universidad ng Pilipinas noong 1952. Nakuha niya ang kanyang masteral degree sa National Security Administration sa National Defense College of the Philippines noong 1976 at mga unit ng doktor sa Public Administration sa University of the Philippines noong 1978. Pumasok si Senator Rasul sa serbisyong pampubliko noong siya ay naging guro ng public school sa Siasi at Sulu mula 1952 hanggang 1957 at katulong sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang mula 1963 hanggang 1964.
Siya ay nahalal na konsyal ng Barrio Samor Avenue, Hulu, Sulu para sa dalawang termino mula 1960 hanggang 1961 at mula 1962 hanggang 1963. Mula 1971 hanggang 1976, siya ay nahalal na membro ng Provincial Board ng Sulu. Siya ay naging isang komisyonado na kumakatawan sa mga Muslim at iba pang mga etnikong minorya mula 1978 hanggang 1987 at kasunod nito noong 1986 ay naging membro ng Lopon sa Ministry ng Education, Kultura at Sports. Noong 1990 siya ay hinirang na honorary ambassador ng UNESCO sa panahon ng International Literacy Year. Siya ay nahalal na senador mula 1987 hanggang 1992 at mula 1992 hanggang 1995. Bilang isang mambabatas ay nagsulat siya ng 8 batas bilang chairperson ng Senate Committee on Civil Service and Governance Recognition at ang Committee on Women and Family Relations. Nagpakasal siya kay dating Ambassador Abraham Rasul at kung saan mayroon siyang 6 na anak. Mga kapatid, doon po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng ating video. Ayan pa mang, maraming salamat sa inyong suporta.